Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ating ikatlong module para sa unang markahan na ang pamagat ay pabusanaryo. Ito ay pinagsamang pabula at diksyonaryo. So sa madaling salita, ito ay pagbibigay kahulugan sa mga pahayag o pananalita ng mga tauhan. Sa module na ito, inaasahan ang pagbibigay kahulugan sa kilos at pahayag ng tauhan mula sa napakinggang pabula. Pagbibigay kahulugan sa sawikain o mga idioma. Okay, alamin natin ang kahulugan. Ang pagbibigay kahulugan ay isang paglilinaw sa kahulugan ng salita upang tiyak ang pag-unawa nito. Bawat disiplina o larangan ay may tiyak na salitang ginagamit, kaya kailangan may paliwanag ito ng mabuti sa pamamagitan ng kahulugan. Upang mas maintindihan o maunawaan ang ating mga binabasa, mahalaga na mabigyan kahulugan ang bawat kilos o pananalita ng isang tauhan. Ano naman ang pabula? Ang pabula ay akdang pampanitikan o babasahin na ang pangunahing tauhan ay mga hayop. Okay, so ito ay mga kwento na ang nagsisiganap ay mga hayop. Ito ay karaniwang isinasalaysay o kunekwento sa mga bata upang mapalawak o mapamulat sa kanila ang magagandang asal. Okay, so ang pabula, bagamat hayop ang mga nagsisiganap, ito ay kapupulutan o kinawiwilihan ng mga bata upang makapulot ng magandang asal. Narito ang mga ilang halimbawa. Katulad nung una nating binasa doon sa ating unang module, ang daga at ang leon. So makita natin dito ang pagbibigay ng tawag dito ng pagkanti ng mabuting gawa ni daga kay leon. Okay, narito pa ang mga ilang halimbawa: ang agila at ang maya, ang aso at ang uwak, ang buwan at ang pabo, ang gorilya at ang alitaptap, ang inahing manok at ang kanyang mga sisiyo, ang kabayo at ang kalabaw, ang kabayo at ang mga ngalakal, ang lobo at ang kambing, ang madaldal na pagong. So, i-research nyo itong mga bata at basahin nyo itong mga pabula na ito at tiyak na kapupulutan ninyo ng aral ang mga halimbawang pabulang ito. Tingnan natin ang mga ilang pahayag ng mga tauhan. Halimbawa, okay, bumagsak ka na naman sa pagsusulit, bakit hindi mo tularan ang ate mo? Okay, ano kaya ang nararamdaman ng taong nagsasalita nito o taong nagbibigay ng pahayag nito? Okay, so ito ay nagagalit. Ang nanay ay nagagalit. Pangalawa, gusto ko ring magkaroon ng malaking bahay katulad nila Tina. Ano kaya ang nararamdaman o ano kaya ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Siya ay naiinggit o siya ay nangangarap na siya ay magkaroon din ng bahay na katulad nun. Okay? Yahey, nanalo kami. O ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, siya ay masaya. Okay, number 4. Nakayukong umuwi si Henry galing sa paaralan. Okay? Ano kaya ang nararamdaman ni Henry? Siya ay malungkot. Okay? So, ang dahilan siguro siya ay bumagsak o ano pa man yung kanyang pagkalungkot. Ano kaya ang ginawa ni Ben? Bakit mataas ang marka niya? So, ano kaya ang ibig sabihin nito? So, ang tauhan, siya ay nagtataka o nagtatanong. Okay. So, sa mga pahayag na ito ay mapapansin natin, maunawaan natin ang mga kahulugan ng pahayag ng bawat tauhan. Dako naman tayo sa sawikain o idioma. Okay, ano mo ba ang idioma o sawikain? Ay isang pahayag na ang kahulugan ay dituwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar o mga pangyayari. Okay? Nakatago ang kahulugan nito sa likod ng mga salita. Maaring malaman lamang ang kahulugan batay sa mga salita at paano ito ginamit sa pangungusap. So, yung kahulugan ng bawat idioma o sawikain ay hindi tuwirang ipinapahayag. Maiintindihan lang natin ito pag ginamit natin ito sa pangungusap. Ginagamit din ito sa mga akdang pampanitikan na nagbibigay buhay sa mga kwento, tula at iba pa. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod.
So halimbawa ng mga sawikain at ang kanyang kahulugan. Halimbawa mga bata, balat sibuyas. Ano ang kahulugan nito? Maramdamin. Di mahulugang karayom. Ang kahulugan nito ay napakaraming tao. Di mahulugang karayom ang pagpupulong. Ibig sabihin maraming tao. Butas ang bulsa. O ano ang ibig sabihin nito? Ito ay walang pera. Butas ang bulsa ni Helen. So ibig sabihin wala siyang pera. Basag ang pula. Ibig sabihin, loko-loko. Busag ang pula ni, ganito. Okay? Itaga sa bato. Okay, pakatandaan mo. Itaga mo sa bato. Hindi na kita tutulungan. Parang gano'n. Okay? Kapilas ng buhay. Ibig sabihin, asawa. Siya ay kapilas ng aking buhay. Ayan. Pusong bakal. Ibig sabihin, matigas ang kalooban. Okay? Ayan, alamin natin. Ikutsang no. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Okay? Tandaan mo. Alok ng baba. Ano sa tingin mo ang kahulugan nito? Ito ay matanda na. Yes. Pusong mamon. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay maawain. Basang sisiw. Ikaw ay basang sisiw. Ikaw ay kaawa-awa. Suntok sa buwan. Suntok sa buwan ang pagkuha mo ng mataas na marka. Ibig sabihin, mahirap abutin. Ayan. Pabalat bunga. Anong ibig sabihin ng pabalat bunga? Nagkukunwari. So, ito ay mga halimbawa ng sawikain mga bata at ito naman ang mga halimbawa ng kahulugan ng bawat sawikain na narito. Okay. Bilang pagtatapos mga bata, ito ang ating gagawin. Ang ating pagsasanay. Letter A, magbigay ng 5 pahayag ng isang tauhan at ibigay ang kahulugan nito. Letter B, so, makikita natin ito ay 5. So, 5 points na yan. Letter B, magbigay ng 10 idioma o sawikain at ibigay ang kahulugan nito. So, ito ay 10. So, 15 points na. So, magbibigay tayo ng idioma. Letter C, gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na mga idioma o sawikain. Ano-ano mga yon? Ito yon. Bukas palad, nagsusunog ng kilay, kilos pagong, kumukulo ang sikmura, ibaon sa hukay, hindi makabasag pinggan. So, pili lang kayo dito ng 5 upang makabuo tayo ng 10 puntos. Okay? So, yan yung ating mga pagsasanay mga anak. Balikan natin. Okay? Eto ha. So, magbigay ng 5 pahayag ng isang tauhan at ibigay ang kahulugan. Magbigay ng 10 idioma o sawikain at ibigay ang kahulugan. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na idioma o sawikain. Ito yung mga pangungusap ay yung mga idioma o sawikain. Gagamitin ninyo yan sa pangungusap. So, bilang pagtatapos mga bata, ang pagbibigay kahulugan sa mga pahayag at mga sawikain ay nagbibigay ng higit na pag-unawa sa mga binabasang mga babasahin, mapapabulaman yan, mapamaikling kwento, mapabalita, o mga anumang babasahin nating binabasa. Dapat maunawaan natin ang kahulugan ng mga idioma o ang mga pahayag na ating binabasa. Okay, so maraming salamat at maaari na nating umpisahan ang ating module